Salamat. At salamat Mr. Sponsor, at sana ay patuloy nating suportahan itong OFW Hospital dahil sobrang malaking tulong po ito sa ating mga kababayan, no? At lalo-lalo na po sa mga mahirap nating mga pasyente. Anyway, it was also reported that the Overseas Workers Welfare Administration, or OWA, needs additional personnel to man its 24/7 call center operations to address the needs of Filipinos working abroad. How many calls and concerns did the OWA call center handle this year? Magkakaroon ba ng additional budget po para sa personnel ng itong call center na 24/7? Kasi po sa datos na ibinigay po sa atin ni Admin PY, dito po sa Operation Center 24/7 and hotline po, dito pong 2024, 31,000 po, 891. At ngayon pong 2025 hanggang October 31 ay nasa 15,406 po. Ibig sabihin, yung mga natanggap po nating tawag sa operation centers po natin. Yung e-cares management naman po natin noong nakarang taon ay 33,826. Para po sa taon ito, medyo bumaba po sa 28,733. Sa Kumusta Kabayan Helpline naman po, 13,777 noong nakarang taon. Ngayong taon po hanggang October ay nasa 20,800. Ang total po nito ay 64,939, Mr. President. So, ito po, yung clients assisted po natin ngayong 2025 ay nasa 64,939, Mr. President. Salamat. Sa mga naitanong ko kanina, baka pwede na lang po makahingi ng printed or written data po nito. Opo, Mr. President, we will submit. Anyway, it was also reported that the 142 million alagang OWA fund under the 2026 NEP is not enough to cover the operating cost for ito pong OFW lounge, no? Both in Terminal 1 and 3, which serves over 1.5 million passengers. Malaking tulong po ito sa ating mga OFW lounge sa ating mga kababayan para magkaroon man lang sila ng pahingahan doon sa airport, kesa naman po na natutulog lang po dyan sa gilid. Minsan, sa sahig pa po na nagpapahinga while waiting, nag-aantay. Minsan, nadidelay yung mga flights. Sana po mabigyan rin po ito ng importansya. At ito po ay napakahalaga itong mga lounge na ito. This symbolizes our commitment and gratitude to them for their contribution to our nation. Magkakaroon ba ng additional budget for OWA dito sa mga lounge na ito? Nako, Mr. President, actually, yung House po ay naglaan ng 300 million. Pagdating po sa atin dito, ako po ay nagpapasalamat muli sa ating pong good chairman, si Chairman Sherwin Gatchalian, at tinaasa niya po ito at nagbigay po tayo ng 500 million na dagdag po doon sa request nila para po ito doon sa alagang OWA. Dahil batid po ng ating chairman, batid po ng inyong lingkod, at halos lahat po tayo, maging si Senator Raffy Tulfo, ang committee chair po ng migrant workers, yung pangangailangan ng OFW na kapag umalis po sila, dati po nakasalampak lang po kung saan. Ngayon naman po ay mabuti na po ang kalagayan. Sa matter of fact, nakatanggap pa po ng award yung OFW launch po natin recently. Salamat. At ako rin po ay susuportahan po natin ito na sana may pasa po ito. May dadagdag ko lamang po, Mr. President, sa Terminal 1 ay papalakihan pa po natin para sa December 1 para mas marami pa po ma-accommodate na mga OFW po natin, Mr. President. Salamat po. As we pledge our support for the budget of DMW, we are also hoping that not a single cent of this agency will be wasted. Let us take a look at the urgency of the crisis happening all over the world and be proactive with our policies and mandate as a department. Critical po ang programa ng DMW sa panahon na ito, no, lalo't minsan po ay merong mga giyera, no, na nangyayari sa iba't ibang parte ng
bansa. So dapat mabilis po ang pagresponde ng Department of Migrant Workers para masigurong ligtas ang ating mga kababayan. Kaya ako po'y bilang kasamahan ninyo at Vice Chairperson po ng committee, patuloy ko pong susuportahan ang Department of Migrant Workers at pakiusap ko lang po sa mga empleyado po ng DMW, bukas ang ating opisina sa kanilang lahat, sa mga OFWs, ang ating mga modern day heroes na nagsasakripisyo po at malaki po ang kontribusyon para sa ating bayan. Thank you po, good sponsor, and full support po tayo sa budget ng DMW. Thank you, Mr. President. Maraming salamat po, Senator Bongo. Thank you, Mr. President. Mr. President, next to interpolate, the last to interpolate is our Minority Leader, Senator Alan Cayetano. I move that he be recognized. Senator Alan Peter Cayetano is recognized. Good evening, Mr. President. Good evening, Majority Leader, our good Chairman. Okay. Chairman Erwin, magandang gabi at sa DMW family. Magandang gabi po. May I ask the gentleman if I may ask a few questions? Yes, sir. You may do so, Mr. Minority Leader. Thank you po. Since my staff and I almost from scratch drafted this law in 2017, and of course it went to different versions, we have seen certain things remain the same. Yung demand for Filipino labor abroad, in certain cases, yung trato or yung political, economic, social culture, yung ibang mababang tingin or dulot maging ng kultura o maging ng, for example, the kafala system. But we've also seen a lot of improvement, di ba? From, for example, 20 years ago, wala namang internet at saka cellphone or yung mga WhatsApp, Viber. So, talagang, let's say sa Hong Kong, pag Sunday lang, hindi makapag-communicate yung mga OFWs. But nowadays, halos buong araw, kausap nila yung kanilang mga kamag-anak pag Sundays at pagka medyo mabait yung mga boss nila, even on weekdays. No? So, can you consider this a few questions on the budget, but also a heart-to-heart talk with the DMW family? My first question is, how does the Secretary view the creation of the department? Why not just stay with the DFA? The reason I ask this is I want to go to the heart of what they should be focusing on. I got water din. Okay lang yung tayo kung ganito. Okay lang yung tayo. Thank you, Mr. President. Una po sa lahat, nais pong pasalamatan ng ating kalihim si Minority Leader na who initiated, kung hindi po doon sa kanyang effort to initiate, baka wala po tayong DMW ngayon. Marami naman tayo. Opo. And even you in the private sector, yung inyong tama po yun. Banat para tumuloy ito ay ina-appreciate po natin. Thank you. Tama po yun. Pero yung sinasabi na at mapalad po, hindi lang po yung ating OFWs, kundi po yung mga kamag-anakan nila na nakafocus po, hindi lang po itong Congress na ito, kundi all the way down to the 17th Congress, ay very, very, lahat po ng membro ay may puso po para sa OFW. Pero ito po yung, kung bakit yung tanong po ninyo, why not just the DFA? Bakit kailangan pa po ng DMW? Ang DMW po kasi ay itinalaga at iginawa at naayos sa batas upang pangalagaan po ang karapatan ng OFWs and promote the welfare ng OFWs at ng kanilang pamilya
safe, orderly, and ethical overseas employment. Ibig po sabihin na kung kumpleto po ang kanilang mga kamay, lahat, paa, daliri, dapat makabalik din po sila ng mahusay at matiwasay sa kanilang pamilya, Mr. President. But Mr. President, if that is the answer of the good secretary, as I said, this is a heart-to-heart talk. Yan din naman ang mandate ng DFA, and when he was a good worker in OWA and POEA, yun din naman ang mandate eh. You don't need a DMW kung yun lang po ang dahilan. I mean, it's the best reason we should really protect our workers, but why a separate department? Ito po yung kasagutan ng ating pong kalihim mula po sa DMW. Ang Department of Foreign Affairs po kasi, marami po siyang trabaho. Hindi lamang po ang overseas Filipino workers, kundi lahat ng mga Pilipino na nasa ibang bansa. Kabilang na po riyan, Ginoong Pangulo, yung mga residents na po, yung mga citizens na po, pero mga Pilipino po, origin. Nandyan din po yung mga diplomatic issues na kailangan pangalagaan. Unlike po sa DMW, ito po ay nakafocus lamang sa mga pangangailangan ng ating pong OFWs sa pang-araw-araw at ang kanilang kapakanan at kaligtasan, Ginoong Pangulo. Thank you for that answer, Mr. President and Mr. Chairman. That's exactly what I was looking for. So the key word there is focus. So, you know, when we drafted that bill, Yusek Sara Ariola behind me was the one who led that drafting. But 18 Congress natin napasa. In the 18 Congress, nasa DFA na ako. So, nung tumawag ang Pangulo through the Executive Secretary and other secretaries, tinanong ako, ngayon na ikaw na ang Secretary of DFA at nasa ilalim mo ang OFWs, yung pag-alaga ng OFWs, then I asked Sara the same thing. Sara, ikaw nag-draft, pero ikaw na ang head ng UMWA. We came to the same conclusion. For example, when we were in Saudi Arabia, and I was really blessed, I thank God for that opportunity, Mr. Chair, kasi ibang level yung bait ng Secretary ng Foreign Affairs noon. Siya din ang tumulong sa atin secretly dun sa Kuwait sa problema natin. So, bulong ng bulong yung ambassador na tama naman. Pero kasi ang pinag-uusapan natin with the Foreign Minister of Saudi was security, given at the time wala pang pandemic, so ang pinag-uusapan din, they have a very good program on anti-terrorism, and namomonitor nila kasi yung umiikot na iba, whether it's a legitimate na evangelization on the Muslim side or whether it's to radicalize and to espouse terrorism. So on one hand, security. On the other hand, economic. Kasi we all know they supply our oil and yung dollar, yung palitan ng dollar sa peso. OFW, wala namang duda kasi daan-libo o milyon yung OFW there. But every time na mag-yes siya sa akin, so sinabi, pwede bang tulungan nyo kami kasi may mga bata, wala pang birth certificate, kasi lalo kung may asawa, tapos nanganak doon, bawal yun eh. Tapos, di ba, sa Muslim country, pati kung Muslim din yung Pilipino, kailangan ilibing ka agad. Pero syempre, yung iba gustong iuwi. So every time mag-yes siya sa akin, may kasunod na binibigay yung ambassador. Kasi political yung ambassador natin noon, pero very, very good ambassador si Ambassador Lonto. But the USEC naman, medyo iba yung na, sir, may hangganan ng goodwill o pakiusapan natin. No? So at that moment, I realized nga na there's a benefit na yung DFA Secretary, siya yung nasa OFW. Kasi nga, all around the world, ang Department of State or Foreign Affairs, parang din, next to the little president, next to sa atin hindi masyado, but to Western countries, yung minsan yung primus inter pares nila is the Department of State or the Foreign Affairs. So, iba yung dating pagka ang humingi yung Foreign Affairs Secretary. The same thing happened here.
when the Russians called na may ganitong problema, the Chinese called may ganitong problema, the American ambassador said ganito ang problema, I would pick up the phone and call, and I'll say this is a diplomatic request, no? However, hati nga yung attention eh. Diba? So, I think as Secretary of Foreign Affairs,